Hello mga kagandang buhay! Kumusta po kayo? Dito po ako ngayon sa amin pong pahingahan ng mga baka. At sobra na po sa kalahati ngayon ang naikarga ng ating mga cowboy papunta po sa Cavite, sa slaughterhouse natin. Ang aking pong tatalakayin ngayon mga kagandang buhay ay kamusta po kaya ang resulta ng aming pamimili ni Nalon sa bakong, yung idinaan natin sa per kilo. I'm sure marami po ang excited nun kung ano ang resulta. Kaya tutok na dito po sa aking channel. Welcome back mga kagandang buhay. Ang malaki pong problema namin at ang problema po lahat ng mga nag-aalaga ng baka ngayong tagtuyot ay ang maghanap ng makakain. Tingnan nyo po, ang layo na po ng pinagkunan namin ng mga damo na to at almost po mapugto yung hininga ni Michael. Oh no! Mapugto po yung hininga ni Michael sa kakabuhat para po maikarga sa ating truck. Ayan, busog po yung ating mga baka. Ang hirap talaga po mga kagandang buhay. Kaya kami po talaga ni Ron, yung aking agriculturist, ay talagang eager na makakita ng mga lot po na mataniman namin ng napier o di kaya po mais. At kahapon nga po ay bumili kami ng traktor. Naku, ang liit ng traktor na binili ni Ron. 32,500 po ang price. At nung inoperate na niya doon sa aming lot doon po sa aming farm, di kaya. Kailangan talaga po ng backhoe. Ayan po mga kagandang buhay. Kaya po, mag-re-rent po kami ng backhoe bukas para mabackhoe po muna at makultivate natin. Lumambot po at matanggal namin yung mga bato-bato. Buti na lang yung may-ari ng backhoe, kapitbahay namin, mga kagandang buhay. Imbes po na 4-5, yung singil sa amin sa per hour, ay natawaran po namin ng 3-5. Malaki po yun na bagay. So dito na po tayo sa resulta po ng per kilo. Kasi meron po kaming nabili doon ni Nalon na 3 sa bakong na per kilo. So ito po ang resulta mga kagandang buhay. Alam ko pong excited kayo. At kahit ako rin po, na-excite rin po ako para po malaman natin kung magkano talaga yung proper na bili natin para tumubo. So, experimentation po ito. Samahan niyo po kami mga kagandang buhay at i-analyze po natin. Ito na po mga kagandang buhay, ang inaabangan po ninyong resulta ng per kilo po naming experimentation ni Nalon sa amin pong nabiling mga baka doon sa bakong stockyard. Panalo ba o talo yung aming per kilo na nabili? Hawak ko na po ngayon ang listahan. Una-una po, may nabili kami ni Nalon noon na nagtimbang po ng 324 kilos. Ayan. At binili po yun ni Nalon ng 130 per kilo. At nagbenta po yun ng 48,000. So, i-minus natin po sa 42,000, 5,300 lang po ang inabot. So, nalugi po tayo ng 1,700 mga kagandang buhay. So, di po pala uubra yung 130 kilos doon po sa nagtitimbang lang ng 324. So, ito, ginawan ko po siya ng another na price. Dapat po talaga ang bili natin lamang is 120 per kilo. Pag nagtitimbang lang siya ng mga 324. Ayan. 324 po kasi ang kilo nito. Kung 324 kilos po times 120, 38,880 lang po ang atin dapat pong bili nun instead of 42. Or sabihin na natin 39,000 lamang
yung bili natin noon para po ma-cover up niya ang all-in expenses. Tutubo po tayo ng mga 1.6. Malinis na po yun ang tubo natin. Natanggal na po natin yung mga all-in expenses. Meron pa rin po tayong matitira na 1.6 mga kagandang buhay. Kung 120 pesos lang po per kilo ang ating bili sa nagwi-weight po ng 324 to 330 mga kagandang buhay. Ganon. Dapat 120 lang pero yung bili ni kabiyaheng Nalon nun is 130. So, mahal po. Mahal ang per kilo na nabili ni Nalon. Kaya adjust po tayo. So, na-analyze ko po na dapat sa maliliit pong baka, mas mura po ang per kilo ng ating bili. Halimbawa po ganito kalaki, ang bili lamang natin ay 120 per kilo po. Mga kagandang buhay, yung nagtitimbang po siya ng 300 up. Halimbawa, 320, kaya nga 324. Dapat 120 lang, mga kagandang buhay. Para po kahit painumin nila ng tubig, kahit mag-lose weight po, meron pa rin po tayong matira po kahit konti at na-cover up po natin yung all-in expenses. So, kamusta naman po yung dalawa na yon na nabili natin, na nagtimbang po siya ng 382 kilos. Na binili po ni Nalon ng, magkano yung bili ni Nalon nun? 53,500 po yung bili ni Nalon nun. So, magkano naman ba yung resulta? Kasi 140 na po yung per kilo na bili ni Nalon doon sa 382 kilos. So, 53,500, buminta lang po siya ng 57,600. Nalugi po tayo mga kagandang buhay ng 3,000. Kaya, hindi po pala uubra na per kilo po tayo. 140 kilos, tapos yung timbang niya, 382. So, dapat po adjust po tayo, bababa po tayo sa ating pong pagbili. Kasi tingnan ninyo, hindi po siya nakapamasahe. Talo pa po siya ng 3,000. Ayan. So, ang bili dapat natin noon mga kagandang buhay, kung 125 per kilo, dapat ang bili natin noon, instead of 53,500, dapat 47,750 or 48. Nasa 48,000 lang po dapat ang bili natin noon. Tutubo po tayo ng 2,350. Kasi kung mag 9,850 siya, bawasan natin ng all-in expenses, tutubo po tayo ng sobra 2,000. Or maging 2,000 lang mga kagandang buhay. Kasi mahirap kasi, dapat may allowance tayo sa loose weight talaga, yung tubig na pinapainom nila. Dapat po, 125 pesos per kilo lang yung ating bili sa mga ganun po kalaking baka. Kamusta naman po yung 384? Kasi 140 din yun mga kagandang buhay. At bumenta lamang po siya mga kagandang buhay ng 58,560. Lugi pa rin po tayo doon sa 54,000. Kasi 384 kilos yun. 54,000 po ang binayaran namin doon. Gusto kasi ng farmers nung tinawaran ni Nalon, ang last price po sa mata-mata ng farmers is 57,000. Pero nung ikinilop ay naging 384, so papatak lang po siya ng 54,000. So pinapadagdagan pa niya, Sabi nga ng mga subscriber, ganun pa rin po daw pala. Hindi pa rin maayos pag per kilo kasi lumabas na ang kilo, gusto pa rin ng farmer, gawin pa rin 57K. Eh, sa 140, 54 siya. Pero lugi po pala mga kagandang buhay. Ayan. So hindi ko na po lubos sa malaman kung saan po kami dadaan. Kasi kung per kilo, lugi pa rin. 140 pesos per kilo sa 384 kilos. 884. Kasi 382 yung isa. Ang lugi po niya mga kagandang buhay ay umabot ng 2,940. Yan po ang kulang para po sa all-in expenses. So ang calculation ko po noon mga kagandang buhay is, kung mag 384 po siya, sa 125 or 128 po mga kagandang buhay. Sige, i-128 po natin yung bili natin. Aabutin po yung
ano niya, puhunan niya, dapat 49,000 lang. Mga kagandang buhay, ang bili natin. 49,000 lang dapat. Ang tunay na presyo nun, 54, dapat 5,000 less pa po sana doon. Tutubo po tayong makakuha tayo ng all-in expenses, may matitira pa po sa ating mahigit 2,000. Yan, 128 lang dapat nun ang kuha, mga kagandang buhay. Kung mag 130, all-in expenses lang po yung matitira sa'yo. Wala na pong panalo sinalon. Sa all-in expenses na lang po pag mag 130, dapat mga 128. Pero kung i-130 mo, sulit ang katawan, wala masyadong inom ng tubig, baka may sumobra pa po na konti kay nalon. So na-analyze ko po na ang presyo pala ng per kilo dapat ng baka, depende po sa laki niya, depende po sa porma ng baka, hantay ang katawan, hindi tiyanan, magkasundo po kayo ng farmers. Mas maganda, mga kagandang buhay, makuha mo lang talaga ng 125. Diba? Sigurado pong kikita. Ayan, sa per kilo. Mahirap po talaga, mga kagandang buhay, magnegosyo ng baka. Kaya dito po sa aking mga vlogs, analyzation po talaga, experimentation. Kaya po, the next time around, alam na namin po kung paano mag-estimate ng per kilo. Pag sa per kilo po kami dadaan. So kung mga 320 to 350 kilos po live weight ang baka, dapat po ang bili lang po natin is 120 per kilo. Tapos pagka sumobra na po siya ng 350, 358, ganyan, hanggang 370 kilos, pwede na po yung 125. Kaya po dito sa Antique, mga kagandang buhay, sa Sibalom Antique, yung ano namin, yung tanong namin doon ng per kilo, nung nakaraan po na vlogs ko, nasa 120. Kaya pala po, panalo yung mga biyahidor, kasi po 120 per kilo live weight ang bili nila sa mga baka doon sa Sibalom. Kaya yun talaga ang perfect, mga kagandang buhay na presyo sa mga medium sizes po, kagaya nito. 120 per kilo lang dapat pag mga ganito kalaki. Tapos, kagaya nung 380 na yon, hanggang po 390, pwede na po sa 128. Kasi sa recovery po, dapat 128. Ganyan, 125 to 128. Mga kagandang buhay. Pag mag-weight na po siya ng 400, 410, 420, mga ganon, 130 per kilo po, mga kagandang buhay. Pwede na po yon. Tapos, pag 400 up na po siya, mga kagandang buhay, kasi 450, pwede ka na mag 135, ganyan, 130 to 140, mga kagandang buhay. Pag halimbawa, 400, 130 lang siya. Pag 450 na, pwede na siyang 140, mga kagandang buhay. Pag 500 up na po ang kilo live weight po ng baka, mga kagandang buhay, pwede na po tayo mag 150. Malalaki na po yun, yung mga 500 up. 150 lang po, mga kagandang buhay. And then kung mag 600 up, yun, pwede ka na pong mag 160. Hanggang 160 lang po. Kagaya po nang nabili namin na Brahman na yun, ang laki, pwede na po yun sa 160. Kasi po nakikita ko doon sa Negros, mga kagandang buhay, yung tinitimbang po nila ng 160, yung mga 500 up, mga 560, pasok na po yun sa 160 per kilo. Pero yung mga 510 or 500, 150 to 155 per kilo. Kasi nag-o-observe din po ako doon sa mga biyaheng Maynila na puro malalaki po yung binibili nila. 155 to 160 po. Yun po ang kasagarang presyo. Pero sa mga medium sizes po, sa mga baka po na paborito naming bilhin, kailangan po, mag-upisa po kami pag maliliit, 120 lang. Tapos 125, 128, 130, 135, ganun lang po na mga presyo. Depende po yun sa katawan ng baka. Depende po sa story ninyo ng
seller. Kami pong buyer. Halimbawa, ganito. Kukunin ko lang po ito ng 120 per kilo. Hindi na po ako mag 130 per kilo. Tandaan nyo po yan. Sa akin pong mga subscriber na nakaabang dito po sa aking mga vlogs. So ito, nasubukan niya ni Nalon yung 324 kilos na binili niya, 130. Ang kanya pong lugi ay 17. Imagine that, 17 sa 130. Ganyan po mga kagandang buhay. So ayan po yung aking update tungkol po sa per kilo. Pwede naman po tayong dumaan, mga kagandang buhay, sa per kilo. Pwede. Pero dapat po idaan natin sa tamanyo o sa laki ng baka. Kung mas maliit po yung baka, mas mababa ang timbang, mas mababa po ang live weight natin. Kasi siyempre mga kagandang buhay, ang habwa po, hindi po kasama yan sa karne. Yung kanya pong mga, yung kanyang ulo, yung kanyang mga lamang loob, ang paa niya, hindi po yan kasali sa karne. Kaya 120 lang po. Pero kung malaki pong baka, mas marami po ang laman kasi tatanggalin din ng kanyang mga bituka, ang kanyang ulo. Pero mas lamang po kasi yung bituka, mas maraming karne pag malaki po ang baka. Kaya ano rin natin, mahal-mahalan. 125, 128, 130, 138, ganyan, 140, hanggang 150, 155, 158, di ba? 160. Hanggang 160. Kung mag 170 ka po na malaking baka, nako, mahirap na. Kasi dito kasi karne lang kinikilo, hindi kasama yung tubig na pinainom nila, yung mga habwa, mga kagandang buhay. Napakahirap po talagang ma-perfect yung dadaanan natin, mga kagandang buhay. Pero dito po sa analyzation po namin, pwede. Yung mga nasabi ko sa yung tamanyo at kilo ng baka, kung magkano po yung ipatak natin sa kilo, pwede po tayong manalo, mga kagandang buhay. So dito naman po pala sa iba pong nabili ni Nalon na mata-mata, kasi 1, 2, 3, 4, 5 po, 4 yata yung kay Nalon nito, kay Winnie yata nito, isa or walang nabili dito. Basta meron po kami, may panalo po kami. May nabili po si Nalon, 41,100. 41,100 po sa mata-mata po, mga kagandang buhay, na nabili ni Nalon. 41,100. Nako, tsumamba po siya dito sa mata-mata niya, mga kagandang buhay. Alam nyo ba na ang 41,100 po na binili ni Nalon, tumimbang po ng 172 kilos? Bumenta po siya ng 13,000. Yan. Ang laki po dito ng tinubo ni Nalon, 6,440. Kaya po yung talo po ay na-cope up ni Nalon. Ayan, tapos meron din po siyang biniling mata-mata na 45,000. Tumimbang po siya ng 168. Nanalo po siya, mga kagandang buhay, ng mahigit 1,000. Malinis na. Ayan. So, sa palagay po ba ninyo, mas maganda yung mata-mata? Yung lahat pala ng per kilo ni Nalon na nabili ay puro talo. 3,4, 2,940, 1,7. Tapos nanalo yung dalawa niyang estimate. Nanalo siya ng 6,000 sa isa, malinis na. At mahigit 1,000, malinis na po. Nakuha na po yung all-in expenses. Kaya, subok pa lang naman po, mga kagandang buhay. Kaya po, pagdating ko po sa Negros, ayan po yung mga tao natin, nilalagyan na po ng net. Ayan. Kita nyo po. Nakakain naman sila mabuti, Meg. Nakakain ng mabuti. So, ang mahirap nito, mga kagandang buhay, pagdating doon po sa Cavite, wala nang makuna ng damo. Kaya dapat po talaga makatay kaagad po ito. Yan. So, siyempre, hindi po natin makakatay ito sa Biyernes Santo. Kakatay na po tayo ng Sabado. Kaya dapat po hindi tatagal yung ating mga baka na to para di po ma-lose weight masyado po. Dahil ang hirap po ng pagkain. Ayan. So yung tinalakay po natin ay yung per kilo.
Gusto nyo bang malaman, mga kagandang buhay, ang 51 heads na pinakatay natin, kung ano po ang recovery? Almost sinalon po nun ang bili. Hindi na po natin isa-isahin po per kilo kasi po dito po sa binili natin ng live weight, talaga pong inexplain ko sa inyo. At yan po ay 150% true. So dito naman po sa ating overall, kung paano ba kumita kami sa aming livestock na to, eh sabi ko win-win. Ngayon talo, panalo, talo, panalo. Sige po, sasabihin ko po sa inyo. So ayan po mga kagandang buhay, na-interrupt po yung ating vlogs dahil po sa baka na to na mahirap akyatin. Ayan, tingnan nyo po mga kagandang buhay, tinakpan na nila ng tela yung mata ng baka. Hihiga talaga siya mga kagandang buhay, oh. Higa talaga siya. Mag-iinarte po talaga na patay. Magpapatay-patayan. Oh! Magpapatay-patayan po talaga yung baka, mga kagandang buhay. Ayan. Kaya inis na po yung ating mga cowboy. Hirap na po sila. Oh, ayan, bumangon naman po. Oh. Tingnan niyo po, bumangon naman. Oh, akyat. Oh, ayan po mga kagandang buhay. Ang hirap. Mahirap po talagang, oh, ayan, magpatay-patay. Talagang maubos na po talaga yung pasensya ng atin pong mga cowboy. Kapag may baka po talaga mga kagandang buhay na ganyan, ayaw talagang umakyat po, nagpapatay-patayan.